Mayroon talagang pekeng mga kaibigan, yung hindi sila nagiging masaya kapag nagtatagumpay ka sa buhay mo. Ikaw, naranasan mo na bang magkaroon ng isang pekeng kaibigan? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan nyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Masayang nagkwekwentuhan ang dalawang magkaibigan habang sila ay nasa ilalim ng malaking puno. Sinasabi ni Melanie sa kanyang kaibigan na si Cherry na isang araw daw ay gusto nito na maiahon sa kahirapan ang kanyang mga magulang. Alam mo, Cherry, gusto ko talaga na maging isang mayaman para naman maranasan ni nanay at tatay ang isang maginhawang buhay, sabi ni Melanie. Mataas talaga ang pangarap ng dalaga. Simula bata pa lamang kasi sila ay hindi pa nila nararanasan ang isang maginhawang buhay. Ngunit pinagtawanan lamang ni Cherry ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Ano? Paano ka naman magiging mayaman? Hoy Melanie, gumising ka nga dyan. Lumaki tayo sa mahirap na lugar, kaya imposible namang mangyayari ang mga sinasabi mo sa akin. Natatawang sagot ni Cherry. Pero seryoso talaga si Melanie sa kanyang mga sinasabi. Awang-awa na ito sa kanyang mga magulang. Gusto nito na siya ang maging susi para makawala sila sa isang matinding kahirapan. Ang gusto ko ay makapagtrabaho sa ibang bansa. Alam ko naman na malaki ang kitaan doon ng pera. Sa ganoong paraan ay matutulungan ko si nanay at tatay. Pangarap ko din kasi na magkaroon ng sariling negosyo at sariling bahay. Paliwanag ni Melanie. Ang taas talaga ng pangarap mo, no? Mga pangarap na imposibleng mangyari. Kung ako sa'yo, itigilan mo na ang pag-iisip ng ganyang klase ng mga bagay. Baka masiraan ka lang ng ulo. Natatawang sagot ni Cherry. Kahit isang tao kasi sa kanilang lugar ay wala pang nakakaalis patungo sa ibang bansa. Mahirap lamang ang mga tao doon at walang magagandang trabaho. Pero para kay Melanie ay walang imposible kung magsisikap ka talaga na matupad ang iyong mga kagustuhan. Cherry naman, seryoso ako sa mga sinasabi ko sa'yo kaya wag mo naman akong pagtawanan. Sana isang araw ay matupad ko ang aking mga pangarap. Magsisikap ako sa aking buhay para na din sa aking mga magulang. Dismayadong sabi ni Melanie. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya at gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Sa pag-uwi ng babae sa kanilang tahanan ay muli nitong nakita ang kanilang sirasirang bahay. Mga pader na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero. Tinitiis nila ang init para lamang mayroon silang masilungan sa tuwing dadaan naman ng malakas na pag-ulan. Kailan kaya kami magkakaroon ng maayos na bahay? Yung hindi na maiinitan si nanay at tatay. Kailangan ko talagang magsikap. Hindi pwede yung ganito. Ayaw ko naman na mawala sila sa mundong to nang hindi nila nararanasan ang ginhawa ng buhay. Sabi ni Melanie sa kanyang sarili. O anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Halika dito at sabayan mo na kami ng tatay mo. Sabi ni Aling Veronica. Oo nga Melanie, tara na at kumain na tayo. Pasensya ka na kung ganito ulit ang ating pagkain. Dagdag ni Mang Bonifacio. Kitang-kita ni Melanie kung paano nahihirapan ang kanyang mga magulang. Kamote na naman ang kanilang pagkain at sinasabayan lang nila ito ng pinakuluang gulay na napitas ng mag-asawa sa tabi-tabi. Habang kumakain ng isang pamilya ay sinabi ng dalaga ang kanyang mga pangarap. Nay, tay, gusto ko pong makapagtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko po na maipagawa ang ating bahay. Gusto ko rin po ng isang negosyo na magpagkakakitaan po natin. Seryosong sabi ni Melanie sa kanyang mga magulang. Nang dahil doon ay nagkatinginan si Aling Veronica at Mang Bonifacio nang dahil sa sinabi ng kanilang anak. Natatawa ang mga ito ngunit positibong sinagot ang sinabi ni Melanie. Tama yan Melanie, magkaroon ka ng pangarap sa buhay. Wala namang masama kung ikaw ay mangarap. Pero bago mo yan matupad ay kailangan mo munang magsikap. Sagot ni Mang Bonifacio. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Pagbutihin mo ito anak para hindi ka matulad sa amin ng tatay mo. Mga walang alam sa buhay. Kaya nang tumanda ay hindi nagkaroon ng maayos na buhay. Dagdag ni Aling Veronica. Sobrang lungkot talaga ng dalaga nang dahil sa sinabi ng kanyang ina. Agad niya itong binawi dahil hindi naman ganitong klase ng tao ang kanyang mga magulang. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabubuti po kayong tao
at sobrang swerte ko po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat para hindi na po tayo maghirap. Magtiwala lang po kayo sa akin, sagot ni Melanie. Isang araw ay muling nagkita ang matalik na magkaibigan. Palagi silang pumupunta sa kanilang tambayan upang magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Cherry, balak kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Pag nakatapos na ako, ay magtatrabaho na ako sa ibang bansa, sabi ni Melanie. Sa isa pang pagkakataon ay pinagtawanan siya ng babae. Wala talaga itong tiwala sa kanya. Wala itong balak na suportahan ang kanyang kaibigan. Sobrang dami daw ng kagustuhan sa buhay, pero mga imposible namang daw mangyari. Ano ka ba, Melanie? Hanggang ngayon ba yan pa rin ang nasa isip mo? Nakakatawa ka talaga. Mahirap lang ang ating pamilya. Kaya saan ka naman kukuha ng pera? Makakapasok ka ba sa kolehiyo kung wala ka namang pambayad? Ay nako naman, mag-isip ka naman na mabuti. Natatawang sagot ni Cherry. Pero nanatiling seryoso ang dalaga. Nag-iisip ito ng paraan upang matupad niya ang kanyang mga kagustuhan. Pwede naman ako magtrabaho, tapos pagsasabihin ko ito sa aking pag-aaral. Hindi ko naman pwedeng pahirapan si nanay at tatay. Sobrang init ng panahon ngayon. Kaya baka kung ano pa ang mangyari sa kanila, sisikapin ko na sarili kong pera ang magpapaaral sa aking sarili, sagot ni Melanie. Hanggang ngayon ay tawa pa rin ng tawa si Cherry nang dahil sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay magiging madali ang lahat? Huwag ka nang mag-aral at dito ka na lang sa ating bayan. Mahirap pa ng buhay pero nakakaraos naman. Natatawang sabi ni Cherry. Tama ka naman, pero kailangan naman talagang mahirapan kung gusto mong matupad ang iyong mga kagustuhan. Wala naman sigurong tao ang naging mayaman nang walang ginagawa, paliwanag ni Melanie. Ay nako, ang dami pang sinasabi. Isang araw ay malalaman mo rin na tama ako. Makontento ka na lang, hindi yung kung ano-anong bagay pa ang gusto mo. Baka isang araw ay iiyak ka sa harapan ko. Dahil hindi mo na kayang tuparin ang mga pangarap na sinasabi mo. Seryosong sagot ni Cherry. Talagang dismayado na si Melanie sa mga nagiging sagot ng kanyang kaibigan. Hindi man lang siya nito suportahan sa kanyang mga gustong mangyari at walang ibang sinasabi kundi mga negatibong bagay lamang. Naghihiwalay na lamang silang dalawa at umuwi sa kani-kanilang tahanan. Lumipas ang isang linggo ay kinausap ng babae ang kanyang mga magulang na maglalakas loob siya at aalis patungo sa syudad. Nay, Tay, magpapaalam po sana ako sa inyo. Aalis po ako at sa ibang bayan na po titira. Nakayokong sabi ni Melanie. At saan ka naman pupunta anak? Mayroon ka na bang kasintahan? Ano ba ang sinasabi mo sa amin ng tatay mo? Nagtatakang tanong ni Aling Veronica. Nang dahil doon ay biglang natawa si Melanie sa tanong ng kanyang ina. Nay naman, wala pa po akong boyfriend. Maghahanap po ako ng trabaho na pwede ko pong pagsabayin sa aking pag-aaral. Hindi na po talaga ako mapakali. Gusto ko po talagang matupad ang aking mga pangarap sa buhay. Gusto ko pong iparana sa inyo ni tatay ang isang maginhawang buhay. Natatawang sagot ni Melanie. Pero anak, desidido ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Mapapalayo ka sa amin. Handa ka bang mabuhay ng mag-isa? Tanong ni Mang Bonifacio. Opo tay, matagal ko na pong pinag-iisipan ng tungkol sa bagay na to. Huwag po kayong mag-alala dahil iingatan ko naman po ang sarili ko, sagot ni Melanie. Nang dahil doon ay agad ibinigay ng mag-asawa ang kanilang natitirang pera. Kahit sa huling sandali ay gusto nilang masuportahan ang kanilang nag-iisang anak. Melanie, ito nga pala ang 3,000 piso. Pinag-ipunan namin yan ng tatay mo. Sana ay matulungan ka niyan. Kakailanganin mo talaga ng pera, sabi ni Aling Veronica. Tinanggihan naman ito ng dalaga dahil ang mag-asawa naman ang mahihirapan. Naku nay, wag na po. Paano naman po kayo ni tatay? Kayo naman po ang mauubusan ng pera. Nahihiyang sagot ni Melanie. Wag mo na kaming isipin anak. Kaya naman naming mabuhay. Sige, pag hindi mo tinanggap ang pera, ay hindi ka namin papayagang umalis. Gusto mo ba yun, anak? Seryosong sabi ni Aling Veronica. Walang nagawa ang babae kundi ang tanggapin ng pera na ibinibigay ng kanyang mga magulang.
Kinabukasan ay nagpaalam na si Melanie. Bago pa man siya umalis ay nagpaalam din ito sa kanyang kaibigan na si Cherry. Talagang seryoso ka pala. Kaibigan mo ko, Melanie, kaya sinasabihan na kita. Hindi ka magtatagumpay sa buhay. Huwag ka nang umasa dahil lumaki tayong mahirap. Tutuksuhin ka lang ng ibang mga tao tapos babalik ka din naman dito. Seryosong sabi ni Cherry. Gulat na gulat si Melanie dahil ito pa pala ang mga salitang maririnig niya mula sa kanyang matalik na kaibigan. Pero wala nang ibang makakapigil sa mga gustong gawin ni Melanie sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy niya ang pag-alis at kinabukasan ay sinimulan nito ang paghahanap ng trabaho. Agad naman siyang natanggap sa isang maliit na tindahan. Siya ang naging kahera doon. Nagtatrabaho si Melanie ng alas 6 ng gabi at matatapos siya ng 1:00 ng madaling araw. Pagod na pagod siya sa pangaraw-araw pero wala itong pakialam sa hirap na kanyang nararanasan. Kailangan kong magtiis ng hirap at gutom. Pinaghirapan akong pagtapusin ni nanay at tatay sa high school kahit mahirap lang kami. Kaya kailangan kong makabawi sa kanila, sabi ni Melanie sa kanyang sarili. Alam ng babae na ito lang ang tanging paraan upang matupad niya ang kanyang mga pangarap. 2 buwan ang lumipas ay nagsimula na ulit ang pasukan. Ang perang naipon ni Melanie ay ginamit niya upang siya ay makapasok. Kaya ngayon ay pagsasabayin na niya ang kanyang pag-aaral at ang kanyang pagtatrabaho. Lumipas ang 1 buwan ay madalas na umaabsent si Melanie sa kanilang paaralan. Kaya isang araw ay kinausap ito ng kanyang guro. Melanie, iha, bumababa ang grado mo nang dahil sa palagi mong pagliban. Kitang-kita ko naman na matalino ka pero bakit putol-putol ang pagpasok mo? Tanong ni Mrs. Peñamante. Pasensya na po kayo, ma'am. Palagi po kasi akong puyat. Nagtatrabaho po kasi ako sa gabi para po mapaaral ko po ang aking sarili. Wala naman po akong ibang pagpipilian dahil hindi naman po ako pwedeng tumigil sa aking pagtatrabaho. Magalang na sagot ng dalaga. Walang ibang nagawa si Melanie kundi ang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Wala na siyang pakialam kung bumagsak man siya sa ibang subject dahil ang mahalaga lang naman para sa kanya ay ang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Ito lang naman ang gagamitin kong daan para makaalis ako patungo sa ibang bansa kahit matagal pa ako sa kolehiyo. Ang mahalaga naman ay makatapos ako. Magsisikap ako sa aking buhay at titiisin ko ang hirap. Wala na akong pakialam kung ano pa ang mangyari. Seryosong sabi ni Melanie sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga taon ay sa wakas, makakatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Para bang nawala ang nararamdaman niyang pagod dahil malapit na niyang matupad ang kanyang mga kagustuhan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para ipagpatuloy pa ang kanyang pagsisikap. Habang ginaganap ang graduation ay hindi nakapunta ang kanyang mga magulang dahil wala silang pamasahe. Kausap niya ito sa telepono. Pareho silang nakikitawag lamang sa ibang tao. Anak, pasensya ka na talaga ha. Hindi kami makakapunta ng tatay mo. Hindi sasapat ang aming pera at wala kaming susuotin na maayos na mga damit, sabi ni Aling Veronica sa telepono. Wala pong problema, Nay. Naiintindihan ko naman po. Ang mahalaga po ay alam niyong makakatapos na po ako sa aking pag-aaral. Masayang boses ni Melanie. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil kinukuha na ng may-ari ang teleponong gamit ni Aling Veronica. Naisip ng babae na siya na lamang ang uuwi sa kanilang bahay sa oras na matapos na ang kanyang graduation. Kinabukasan ay inihanda ni Melanie ang kanyang mga kagamitan at handa na siyang umuwi sa kanilang tahanan. 5 taon din ang lumipas nang muli siyang makakabalik sa kanilang probinsya. Ilang oras ang lumipas ay nakauwi na ang dalaga. Isinuot niya sa kanyang nanay at tatay ang kanyang mga medalya upang ipagmalaki sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, para po sa inyo ang lahat ng ito. Maraming salamat po dahil nagtiwala po kayo sa akin na kaya ko pong makatapos sa aking pag-aaral, naluluhang sabi ni Melanie. Nang dahil doon ay nagsimula na ring tumulo ang mga luha ng mag-asawa. Anak, matutupad mo na ang mga pangarap mo. Malakas kang bata. At mayroon kang isang salita. Talagang proud na proud kami sa iyo ng tatay mo. Umiiyak na sagot ni Aling Veronica. Hayaan mo anak, hanggang sa huli ay handa ka naming suportahan ng nanay mo.
Palagi lang kaming nasa tabi mo at hindi ka namin pababayaan, dagdag ni Mang Bonifacio. Maya-maya lamang ay pinuntahan naman ni Melanie ang kanyang matalik na kaibigan. Cherry, nakatapos na ako sa aking pag-aaral. Natupad ko na ang isa sa aking mga pangarap. Masaya ako na muli kitang nakita. Nakangiting sabi ni Melanie. Ngunit inggit na inggit si Cherry sa kanyang kaibigan. Hindi nito akalain na makakatapos ito sa pag-aaral. Pakitang tao lamang ito sa kanyang mga ikinikilos, pero ang totoo niyan ay hindi ito masaya para sa kanyang kaibigan. Sige na Melanie, masaya ako para sa'yo. Pero pasensya ka na dahil marami pa akong gagawin. Magkita na lang tayo sa mga susunod na araw. Nakangiting sagot ni Cherry. Ngunit sa pagtalikod nito ay biglang sumimangot ang mukha ng babae. Isang araw ay agad na inasikaso ni Melanie ang kanyang mga kailangang asikasuhin. Tinulungan ng mag-asawa ang kanilang anak sa paghahanda ng kanyang mga papeles na kinakailangan upang makaalis ito patungo sa ibang bansa. Ilang buwan pa ang lumipas ay nakahanap na si Melanie nang pwede niyang mapasukan trabaho sa ibang bansa. Nay, magkakaroon na po ako ng trabaho. Ang maganda po dito ay sasagutin daw po nila ang aking pamasahe. Salamat naman po sa Diyos at hindi niya po ako pinapabayaan. Masayang sabi ni Melanie. Tama ka anak, kahit na kailan ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Basta't maganda ang intensyon natin sa ating buhay. Masaya ako para sa iyo anak. Nakangiting sagot ni Aling Veronica. Isang araw ay nagpaalam na si Melanie sa kanyang nanay at tatay. Malungkot na malungkot ang mag-asawa habang pasakay sa bus ang kanilang nag-iisang anak. Mag-iingat ka Melanie at huwag kang magsasawa na magpadala sa amin ng mensahe. Umiiyak na sabi ni Mang Bonifacio. Opo tay, mag-iingat din po kayo ni nanay. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Malungkot na sagot ng dalaga. Lumipas ang isang araw ay naninibago talaga si Melanie. Pero masayang masaya naman siya dahil maipaparanas na niya ang isang maginhawang buhay sa kanyang mga magulang. Maganda ang naging trabaho niya sa ibang bansa at nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Kahit naging matagal ang pag-aaral ni Melanie ay matalino naman siyang babae. Tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang mga boss dahil mabilis nitong natatapos ang kanyang trabaho. Madalas siyang maging tanungan ng kanyang mga katrabaho sa tuwing hindi nila malutas ang kanilang mga problema. Lumipas ang isang buwan ay natanggap na ni Melanie ang kanyang unang sweldo. Halos mapatalon siya ng dahil sobrang saya. Sa wakas ay makakapagpadala na ako kay nanay at tatay. Hindi na sila mahihirapan at makakakain na sila ng masarap na ulam. Salamat po Panginoon sa mga biyaya na aking natatanggap. Masayang sabi ni Melanie sa kanyang sarili. 200,000 piso ang kanyang sweldo. Hindi siya makapaniwala na makakahawak siya ng ganito kalaking halaga ng pera. Nasuklian na talaga ang lahat ng kanyang paghihirap, kaya ngayon ay wala siyang ibang gagawin kundi ang magtrabaho para sa kanyang mga pangarap. Agad nagpadala ng pera ang dalaga sa kanyang mga magulang. Halos ubusin niya ang kanyang sweldo para agad maranasan ng mag-asawa ang isang barangayang klase ng buhay. Anak, sobrang laki naman ito. Baka naman ikaw ang maubusan. Maraming salamat talaga anak pero pwede mo namang hindi gawin ang bagay na to. Sabi ni Aling Veronica sa telepono. Nay, para po yan sa inyo ni tatay. Para naman po hindi na kayo magtiis ng gutom. Huwag po kayo mag-alala dahil meron pa naman pong natira. Magalang na sagot ni Melanie. Ilang buwan pa ang lumipas ay napapansin ni Cherry na gumaganda na ang buhay ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Palagi siyang ipinagkukumpara ng mga tao na bakit hindi niya gayahin si Melanie na nagsisikap sa buhay. Cherry, tingnan mo ang kaibigan mo. Gumaganda na ang buhay niya, samantalang ikaw ay hindi ka man lang maghanap ng trabaho. Sabi ng kanyang ina. Inis na inis talaga ang babae sa tuwing nakakarinig siya ng ganitong klase ng bagay. Hindi ito nagiging masaya sa buhay ng kanyang kaibigan. Inggit pa rin ang dumadaloy sa kanyang katawan dahil nararanasan pa rin nila ang matinding kahirapan. Ano ba kayo? Hindi naman ako si Melanie. Bakit hindi na lang siya ang gawin yung anak para hindi kayo madismaya? Inis na sagot ng babae. Lumipas ang mga araw ay nagawang tawagan ni Cherry ang kanyang kaibigan. Melanie,
baka naman pwede mo rin akong padalhan ng pera. Tulungan mo naman ako dahil wala akong sariling trabaho, sabi ni Cherry sa kanyang kaibigan. Sige, pero kakausapin ko muna si nanay at tatay. Sa kanila ko ipapadala ang pera tapos sasabihin ko sa kanila na bigyan ka na lang, sagot ni Melanie sa telepono. Pero sa paglipas ng mga buwan ay palagi na lamang humihingi ng pera ang kanyang matalik na kaibigan. Iniaasa nito ang kanyang buhay upang hindi na siya mahirapan. Pero sa mga oras na hindi ito binibigyan ni Melanie ng pera, ay kung ano-anong bagay na lamang ang sinasabi nito sa kanya. Nay, bakit niyo po hindi binigyan ng pera si Cherry? Nagalit po tuloy siya sa akin, sabi ni Melanie. Anak naman, ilang buwan na sayong humihingi ng pera si Cherry. Kung alam mo lang anak, wala siyang trabaho at patambay-tambay lang sa kanto. Dismayado na nga ang kanyang nanay at tatay. Ginagamit niya rin sa sugal ang iyong ipinapadalang pera, paliwanag ni Aling Veronica. Isang araw ay nagulat na lamang si Melanie nang muli siyang tawagan ng kanyang kaibigan. Alam mo Melanie, yumayabang ka na. Parang hindi na ikaw ang aking kaibigan. Nakapagtrabaho ka lang sa ibang bansa, tapos ganyan ka na kung umasta. Seryosong sabi ni Cherry sa telepono. Hindi naman sa ganun Cherry. Wala naman ako maiisip na dahilan kung bakit ka nagagalit sa akin. Hindi lang naman kita mabigyan ng mga padala kong pera. Yun ba ang ikinakagalit mo sa akin? Nagtatakang tanong ng dalaga. Kung ano-ano pang bagay ang sinabi ni Cherry sa kanyang kaibigan, parang kinalimutan na daw siya nito porket nagkaroon lang ng pera. Napapailing na lamang si Melanie nang dahil sa ipinapakitang ugali sa kanya ng babae. Hirap na hirap siya sa pagtatrabaho, tapos kapag hindi mo nabigyan ng pera ay magagalit pa ito sa'yo. Simula noon ay nag-isip ang mag-asawang Veronica at Bonifacio kung ano ang gagawin nilang paraan upang matigil na ang panghihingi ng pera ni Cherry. Melanie anak, wag mo nang bigyan ng pera ang kaibigan mo dahil natututo lang siya na huwag nang magsikap sa buhay. Tapos siya pa ang nagagalit sa'yo sa tuwing hindi mo siya napapadalhan. Tandaan mo anak, hindi mo siya responsibilidad, sabi ni Aling Veronica sa telepono. Nang dahil doon ay sinunod naman ng dalaga ang payo ng kanyang nanay. Pero simula din nang sabihin ito ng kanyang mga magulang ay ang mga ito naman ang hingi ng pera. Kung ano-anong palusot na lamang ang sinasabi sa kanya at kung minsan ay nagkukunwari pang may sakit. Anak, baka naman pwede kang magpadala. May sakit ang nanay mo at kailangan ko siyang dalhin sa ospital, sabi ni Mang Bonifacio. Hindi naman makatiis ang dalaga at patuloy siyang nagbibigay ng pera. Pangarap kasi talaga ni Melanie na mapaginhawa ang buhay ng kanyang nanay at tatay. Siguro, kaya sinabi yun ni nanay ay ayaw nila ng may kahati sa aking padala. Pero tama din naman sila dahil tinuturuan ko lang si Cherry na huwag nang magsikap sa buhay, sabi ni Melanie sa kanyang sarili. Talagang nagiging magulo na ang isipan ng babae. Para bang napapadalas na kasi ang paghingi ng pera sa kanya ni Aling Veronica. Ilang taon pa ang lumipas ay palaging ganito na lamang ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Halos ubusin ang kanyang pera dahil marami daw kailangang mga bayaran. Nang dahil doon ay palaging nauubos ang buwan-buwang sweldo ni Melanie. Halos wala na siyang naiipon nang dahil sa palaging pagpapadala. Hirap na hirap ng babae sa kanyang buhay. Hindi man lang nito mabili ang kanyang sariling mga kagustuhan at nang dahil doon ay sinimulan na rin niyang sisihin ang kanyang mga magulang. Ano ba yan? Parang mukha ng pera si nanay at tatay. Parang hindi na nila naiisip na nahihirapan din naman akong magtrabaho. Kumusta na kaya sila? Totoo kayang nagbago ang ugali nila nang dahil sa pera? Malungkot na tanong ni Melanie sa kanyang sarili. Simula din nang hindi niya mapagbigyan ang mga kahilingan ni Cherry ay hindi na siya kinakausap ng kanyang kaibigan. Iyak nang iyak si Melanie dahil siya na nga ang tumutulong. Tapos si Cherry pa ang may ganang magalit sa kanya. Subsob pa rin sa pagtatrabaho ang babae at sinusubukan niyang huwag mag-isip ng ganitong klase ng bagay. Kakainin lamang siya ng matinding kalungkutan kung isipin pa niya ang kanyang perang nalulusaw nang dahil sa mga padala. Isang araw habang kausap niya si Mang Bonifacio sa telepono ay nasabihan niya ito ng hindi maganda. Ano ba naman kayo? Palagi na lamang po kayong humihingi ng pera.
Hindi pa po ba sapat ang pera na ipinapadala ko po sa inyo? Inis na sabi ni Melanie. Anak naman, kaysa naman ibigay mo ang pera kay Cherry, edi sa amin mo na lang ipadala. Tutal, kami naman ang mga magulang mo, di ba? Sagot ni Mang Bonifacio. Yun na nga po eh, wala nang natitira sa akin. Paano na lang po ang mga pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay at negosyo? Hindi na po ako nakakaipon ng pera nang dahil po sa inyo. Dismayadong sabi ni Melanie. Tinamad ito sa kanyang buhay at nagplanong umuwi na lamang sa sariling bansa. Sa tingin niya ay mas makakabuti na ito upang matigil na ang pagiging mukhang pera ng kanyang mga magulang. Hindi niya rin naman matutupad ang kanyang sariling mga pangarap kahit na ipagpatuloy pa niya ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Uuwi na lang ako sa amin at doon na lang ako maghahanap ng bagong trabaho. Kahit na kailan ay hindi na ako babalik dito sa ibang bansa dahil wala rin namang nangyayaring maganda. Naging mukhang pera lang ang mga taong nakapalibot sa akin. Malungkot na sabi ng babae. Isang araw ay umalis na si Melanie sa kanyang trabaho. Nang makatungtong ang babae sa sariling bansa ay punong-puno ng kaba ang kanyang puso. Maya-maya lamang ay nakarating na siya sa kanilang probinsya. Nakasalubong pa niya ang kanyang kaibigan na si Cherry. Cherry, pasensya ka na talaga ha? Alam ko naman na wala akong ginagawang masama sa'yo. Di ba, magkaibigan pa rin tayo? Tanong ni Melanie sa kanyang kaibigan. Ngunit nagpatuloy lang sa kanyang paglalakad si Cherry na para bang hindi nito narinig ang mga sinabi ng babae. Walang nagawa si Melanie kundi ang dumiretso na lamang sa kanyang paglalakad. Kabang-kaba ito dahil malapit na siyang makauwi sa kanilang bahay. Pero takang-taka talaga si Melanie nang makita nito ang kanilang tirahan. Giba-giba na ito at wala nang nakatira. Nakaramdam ng matinding kalungkutan ang dalaga kaya hinahanap nito ang kanyang mga magulang. Saan na kaya nakatira si nanay at tatay? Wala naman silang sinasabi sa akin na wala na pala ang dati naming bahay. Kinakabahang tanong ni Melanie sa kanyang sarili. Sa tabi ng kanilang ginibang bahay ay doon nakatayo ang isang malaking bahay. Kinatok niya ang pintuan nito. Balak kasi ni Melanie na itanong sa may-ari ng malaking bahay kung alam ba nila kung saan lumipat ng tirahan ang kanyang mga magulang. Sa pagbukas ng may-ari ng bahay ay nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Anak, nandito ka na pala? Hindi mo man lang sinabi sa amin na uuwi ka na pala. Nagmamadaling sabi ni Aling Veronica. Pero Nay, bakit po kayo nandyan ni tatay? Tanong ni Melanie. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo at tara, pumasok ka muna sa loob. May pag-uusapan tayong tatlo ng tatay mo. Sagot ni Aling Veronica. Talagang miss na daw ng mag-asawa ang kanilang anak. Iniipon daw nila ang pera na kanyang mga ipinapadala. Nagpatayo daw sila ng isang malaking bahay dahil ito daw ang kanyang pangarap. Higit sa lahat ay may katabi itong isang grocery store na kung saan ay pangarap din ni Melanie. Kumikita na ito ng maayos pero hindi pa rin ginagalaw ng mag-asawa ang pera. Kung ganun, ay ito po pala ang dahilan kung bakit po kayo palaging humihingi ng pera? Gulat na tanong ni Melanie. Tama ka anak, kaysa naman maubos ang pera mo nang dahil kay Cherry. Wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang tumambay at ang magsugal. Nagpapakahirap ka kumita ng pera kaya dapat mong tuparin muna ang sarili mong mga pangarap. Paliwanag ni Aling Veronica. Dito ay nalaman ni Melanie na nagkakamali siya sa pag-aakala niyang nagiging mukhang pera ang kanyang mga magulang. Hindi akalain ng dalaga na magiging maayos pala ang mga pangyayari sa oras na makauwi siya sa sariling bansa. Isang sorpresa pala ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang mga magulang na pala ang tumupad ng kanyang mga pangarap na magkaroon ng bagong bahay at sariling negosyo. Sila na pala ang gumawa ng paraan upang matigil na ang panghihingi ng pera sa kanya ni Cherry. Anak, huwag ka nang umalis ha. Dito ka na lang magtrabaho. Sasapat na naman para sa atin ang kinikita ng grocery store, sabi ni Aling Veronica. Oo nga anak, mas masaya pa rin ang buhay kapag magkakasama tayo. Sobra-sobra kaming nangulila sa iyo ng nanay mo noong nagtatrabaho ka sa ibang bansa, dagdag ni Mang Bonifacio. Simula noon ay pagnenegosyo na lamang ang kanilang pinagkakalibangan. Nakilala ni Melanie ang isang trabahador sa kanilang grocery store.
Sa paglipas ng mga araw ay naging magkaibigan ang dalawa. Mabait ang binata at suportado siya nito sa kung ano man ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Hindi tulad ni Cherry na pinagtatawanan pa siya sa kanyang pangarap. Puro negatibo ang bukang bibig, ngunit ang totoo niyan ay nakakaramdam lamang ng inggit. Lumipas ang mga taon ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal ay inaya na ito ng lalaki na magpakasal. Samantalang si Cherry naman ay nabuhay sa inggit. Nanatili ito na isang mahirap dahil wala siyang mga pangarap. Hindi nito akalain na matutupad ng pinagtatawanan niyang babae ang mga pangarap nito sa buhay. Simula noon ay namuhay sila ng masaya. Nabibili na nila ang kanilang mga kagustuhan. Nakakapamasyal sa mga gustong puntahan. Ito ang mga mangyayari sa iyong buhay kung ikaw ay isang masikap na tao. Hindi yung puro sana all ka, pero nakahilata ka lang naman sa kama at patuloy na naghihintay ng grasya. Puro reklamo, ngunit ayaw namang maghanap ng trabaho. Magkaroon tayo ng pangarap sa buhay at gawin nating inspirasyon ang ating mga minamahal. Sa ganitong paraan ay matututo kang magsikap. Hindi ka mapapakain ng salita. Ang bawat plano ay samahan mo ng gawa. Ang katamaran ay walang magandang patutunguhan. Kumilos ka, kaibigan, para sa iyong magandang kinabukasan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang po nagtatapos ang kwento ng Juana Tales. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa Juana Tales. At God bless us all.